Sang-ayon ng ilang senador sa pagdedeklara ni Pangulong Marcos ng State of National Energy Emergency. Pero, anila, medyo nahuli na ito. Git naman ng mga mambabatas sa Malacanang, hindi lang ayuda ang solusyon. Dapat anila, mag-double time ang gobyerno sa paghahanap ng alternatibong pagkukunan ng langis. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Martes ng gabi, dineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang State of National Energy Emergency dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Kasabay nito, ang pagtatatag sa Uplift Committee na tututok sa mga apektadong sektor. Ibig sabihin nito ay Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Pamumunuan ito ng Pangulo at ilang concerned agencies. Sa ilalim ng State of National Energy Emergency, titiyakin na matatag na supply ng pagkain, iba pang essential goods at gamot. Sa loob ng isang taon, depende kung paiklihin o palalawigin pa ng Pangulo. Pabor dito ang ilang senador, gaya ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, dahil may tuturing itong pag-amin ng Malacanang na may krisis. Pero it's a little bit late kasi nangyari itong sigalot o nangyari itong krisis. Mag-iisang buwan na no? Tsaka skyrocketing yung presyo ng petrolyo every week. Talagang grabe ang taas. Payo niya sa concerned agencies, Kailangan mag-double time at hindi pwedeng patsi-patsi lang yung action nila ngayon. Krisis na po ngayon. pinatitiyak din niya sa Department of Energy ang paghahanap na iba pang suppliers ng langis pero hindi niya ang Philippine-China oil exploration. Trust is the very foundation of any relationship. Wala ho akong tiwala sa gobyerno po ng China. Baka pwedeng tignan ulit, no? Pero maging sensitibo tayo at maging firm rin tayo pagdating sa territory and sovereignty natin. Nabanggit kasi ni Pangulong Marcos sa isang interview na bukas siya sa pakikipag-usap muli sa China ukol sa energy exploration. Hirit naman ni Presidential Sister Senador Amy Marcos, hindi lang pamahagi ng ayuda ang dapat na maging solusyon ng pamahalaan. Dapat anyang makipag-usap na ang gobyerno sa iba pang mga bansa. Tansya ni Senator Win Gatchalian, may aabot pang 190 billion pesos na pondong pamahalaan ngayong 2026 na nakalaan sa mga ayuda. Kung magsasagawaan niya ng cost-cutting measures ng gobyerno, posibleng makatipid ng dagdag na hanggang 170 billion pesos. Nakahanda naman ang Senado na magsagawa ng special session para bumalangkas ng dagdag na budget sa pamahalaan bilang pagtugon sa nagpapatuloy na oil crisis. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.